Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 17 anyos na binatilyo nalunod sa Angalacan River. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng ecstasy na bisto sa 2 parsel na idineklara bilang car mats. Supply ng bangus mula Enero hanggang Pebrero posible raw maapektuhan dahil sa malamig na panahon. At mga pampaswerte at dapat daw iwasan ngayong Year of the Fire Horse, alamin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Bumaba na ang presyo ng bangus ngayong unang linggo ng 2026. Alamin natin yan sa live report ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga mamimili dito sa Magsaysay Fish Market. Gayunman, kakaunti na lamang po yung supply ng bangus na ibinebenta rito. Inaasahan naman nila na sa mga susunod na oras ay may mga darating pa o mga maidi-deliver na bangus mula pa rin sa bayan ng Boninaw, Pangasinan at dito sa syudad ng Dagupan. Good news para sa mga mamimili dahil ngayong unang linggo ng 2026, bahagyang bumaba ang presyo ng bangus sa Dagupan City. Dito sa Magsaysay Fish Market, marami ang ibinebentang bangus. Mula raw sa bayan ng Boninaw, Pangasinan at Dagupan City ang mga supply na bangus. Ayon sa ilang negosyante ng bangus, balik normal na ang demand matapos ang kaliwat ka ng okasyon. Tama lang yung supply naman kasi medyo nagbakasyon yung mga ibang buyer kaya konti ngayon yung mga bumababang bayad ngayon. Sa Magsaysay Fish Market na siyang bagsakan sa syudad, matumal daw ngayon ang bentahan kahit bumaba ang presyo ng bangus. December talagang malakas. Kasi maraming bisita. Ayun, konti-konti. Meron din bumibili, kaya lang, tiyaga lang. Ngayong araw, nasa 190 pesos ang kada kilo ng mga maliliit na bangus, 220 sa medium size, habang 230 pesos naman sa kada kilo ng mga malalaking bangus. Ayon sa Samahan ng Magmabangus ng Pangasinan o SAMAPA, wala pang nakikitang problema sa supply ng bangus sa ngayon. Pero paghandaan na raw ang epekto ng malamig na panahon sa supply ng bangus sa mga susunod na linggo hanggang sa buwan ng Pebrero. Dito kasi inaasahang mararamdaman ang peak ng epekto ng amihan o malamig na panahon na siyang makaaapekto sa paglaki ng mga alagang bangus. Sa mga palengke, yung supply natin tuloy-tuloy pa rin and the price will be stable. No? Konti siguro, aakyat na ng konti dahil nga sa medyo mabagal yung paglaki, medyo maantala yung mga harvest natin. Chris, kanina ay naglibot-libot din tayo dito sa Magsaysay Fish Market para kamustahin din yung presyohan ng ilang mga produktong isda, gayon din yung mga shellfish. Ayon sa ilang mga fish vendor, karamihan daw talaga sa presyo ng mga isda ngayon ay tumaas na habang ang ilan ay nananatili pa rin sa dati nitong presyo magmula pa noong holiday season. Ang tilapia ngayong araw ay nasa 50 to 140 pesos per kilo, pusit ay nasa 500 pesos per kilo po at ang sari-sari ay nasa 250 pesos per kilo. Bisugo ay nasa 300 to 350 pesos per kilo. Sapatero ay nasa 150 pesos per kilo. Tambakol na nasa 200 to 250 pesos per kilo. Pingka ay nasa 180 to 280 pesos per kilo. Ang presyo naman ng shellfish, ang hipon ay nasa 450 to 500 pesos per kilo. Tahong na nasa 40 to 80 pesos per kilo. Talaba ay nasa 50 to 100 pesos per kilo. Lukan ay nasa 80 pesos per kilo at ang alimango po ay nasa 500 to 600 pesos per kilo. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Magsaysay Fish Market. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nalunod ang 17 anyos na binatilyo sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban.
Nasawi ang 17 anyos na binatilyo matapos malunod sa Angalacan River sa bahagi ng barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nagkayayaang magpiknik sa ilog ang magkakaanak at magkakaibigan mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Pagdating sa ilog, nag-inuman pa raw ang nasa 10 magkakaanak kabilang narito ang biktima. Bandang alas 5 ng hapon, nang magkayayaan silang maligo sa ilog, kabilang ang namatay na si Dave Balanon. Bigla po siyang tumalon po eh. Pinigilan ko po siya, ayaw niya papigil. Tapos sabi niya, buhay ko to, pabayaan mo, sabi niya. Sunod ding tumalon ang 2 pang binatilyo na muntik ng malunod. Nakahawak sila sa balsa kaya nakaligtas sila. Sinubukan nilang iahon ng biktima pero hindi na kinaya dahil sa sobrang bigat. Kaya tinangay ito ng agos sa ilog. Lumubog po siya sa tubig at medyo madilim na po yung lugar na yun, madilim na po yung tubig. Kaya po hindi ako po siya na-recover at nagtulong-tulong nga po yung mga taong bayan doon. Ano na po yung mga rescuers natin. Mag-aalas 7 na kagabi nang ma-recover ang katawan ng biktima. Napakalungkot, madam. Ang sakit-sakit, madam. Tararok manapok, madam. Patuloy ang paalala ng otoridad sa publiko na maging maingat sa pagligo sa Angalacan River. May bahagi ang ilog na ipinagbabawal ang pagligo dahil sa kalaliman. Mahigpit din ipinagbabawal ang pagligo sa ilog ng mga nakainom ng alak. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lalaking umano'y sospek sa panloloob na baril ng may-ari ng bahay. Isang bystander naman ang natamaan ng bala. Balitang tinutukan ni Jewel Fernandez. Sa CCTV footage na ito na ibinigay ng Malasiki Police, makikitang tumakbo papasok ang isang batang babae at tila hinahabol ng lalaki na may bitbit na LPG. Kuha yan sa garahe ng isang bahay sa Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan noong Sabado. Maya-maya pa inihagis ng lalaki ang bitbit nitong LPG sa may-ari ng bahay. Tumakbo ang may-ari ng bahay at sinundan naman ng lalaki palabas ng gate. Hindi na nakita sa CCTV nang ilabas ng may-ari ng bahay ang baril mula sa kanyang bag saka umano nag-warning shot. Pero tinamaan ang lalaking umano'y nanloob sa kanyang bahay. Nadamay rin sa insidente ang isang binatilyong bystander na natamaan sa kaliwang binti. Agad isinugod sa ospital ang 2 lalaking nasugatan sa insidente na ngayon nagpapagaling na. Ang intruder na kasi nga nagbunuan sila. Ngayon, tinumba nung mas malakas daw yung intruder na yon. Natumba yung itong kasi sabi niya may sakit sa puso. Buti nga daw hindi siya inatake. Parang adrenaline. Nakuha niya yung baril niya. Nag-warning shot siya. Yun ang version niya. Na-recover ng pulisya ang caliber 22 na baril, isang magazine at 3 basyo ng bala. Ayon sa PNP, napag-alamang magkakilala at magkapit-bahay ang may-ari ng bahay at ang lalaking umano'y pumasok sa bahay. Patuloy pa ang malalimang investigasyon ng pulisya. Sumailalim naman sa inquest proceeding ang nakabaril na wala pang pahayag. Nagbigay naman ng saloobin ang tiyahin ng lalaking umano'y pumasok sa bahay. Ang pagkakaalam po namin, sir, nagkaayos na po. Dahil yung kapatid niya, nag-usap po sila kahapon doon sa may munisipyo po, maayos na daw po yung usapan. Itong nag-warning shot, meron siyang kaso doon sa 10591. Yung unlicensed owner of firearm, unregistered yung firearm niya, may natamaan, resulting in physical injuries. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng party drug na ecstasy ang nasamsam ng mga otoridad sa Port of Clark sa Pampanga. Nakita ang mahigit sa 4,000 tableta ng ecstasy sa 2 parsel na idineklara bilang carmats. Galing sa bansang Austria ang mga parsel at dadalhin sana sa consignee nito sa Davao City. Sinuri ng mga kawani ng Bureau of Customs ang mga parsel sa harap ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng pulisya. Beep, 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 mga motorista, may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 20 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 10 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang may 10 centavos ding taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, sa ngayon ay minor o maliit lang ang epekto sa presyo ng langis ng pag-atake ng Amerika sa Venezuela. May surplus din daw sa supply ng langis sa buong mundo.
ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So yun yung fitting verse for you to really take care of your body because it's not your own but of God's. Hello, I'm Danvic Briones. I'm 53 years old. I'm a visual artist and a cook based in Vancouver. And this is my MX3 story. Hi Venus, welcome to Vancouver. It's summer now, no? Thank you for showing us around. What would you say is the best part of living here in Canada? It's not all about work, it's not all about career, but it's also living. And because of that, it gives you more clarity physically, spiritually, and mentally. And we've heard that since 2010, you have a pacemaker. Yes. How does MX3 help you when it comes to your health? Yes. This is the type of ailment na anytime na tutumba ako. Because of that, Canada made me, again, slow down. And what that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. Ang maganda doon, walang contraindication with the MX3. And with that, MX3 helps a lot. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. Wow, So, that's really nice. Thank you. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy. Paggala. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kawalan ng supply ng imported rice, mahigit isang buwan nang nararanasan sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Buwan pa ng Nobyembre nang maubos ang supply ng imported rice na ibinebenta ni Nancy sa kanyang stall sa Bangaldan Public Market. Karamihan sa mga negosyante sa palengke, mahigit isang buwan nang walang stock ng imported rice. Wala na ring dumarating na stock mula sa mga supplier. Wala na, na-stop na. Maraming naghahanap. Doon kasi yun at saka maganda, may mga mabango doon. O magandang klase. Matatanda ang pinalawig ng gobyerno ang suspensyon ng importasyon sa bigas hanggang sa katapusan ng 2025 na layong matulungan ang mga magsasaka na mapatatag ang presyo ng palay sa panahon ng anihan. Tiniyak ng gobyerno na sapat ang supply ng local rice habang ipinapatupad ang import ban. Wala namang nakikitang problema sa supply ng commercial rice sa Bangaldan, Pangasinan. Kung ang pagbabasehan ay base sa naani ng ating mga farmers, enough naman, wala naman pong problema. Wala namang sinasabing shortage. Saka wala namang nire-report na parang magkakaroon ng shortage sa bigas. Para makatipid, bumibili ng palay si Mang Vicente. Tuwing mababa ang presyo nito para may magamit habang wala pang anihan. Yung palay namin nung mura, bumili kami. Ayon sa mga negosyante, inaasahan daw na sa buwan ng Pebrero makapag-deliver ng imported na bigas ang mga supplier. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa video ng isang netizen, makikitang masayang nagdiriwang ang mga market vendor sa pamamagitan ng tradisyonal na pagsasayaw o pagsasagawa ng community dance matapos matanggap ang balitang formal nang umatras ang isang pribadong kumpanya sa panukalang rehabilitasyon ng Baguio City Public Market. Kinumpirma ito ni Mayor Benjamin Magalong base sa liham na ipinadala ng pribadong kumpanya sa alkalde. Sa liham, nakasaad dito na nagpasya ang SM Prime Holdings Incorporated na wag nang ituloy ang proyekto matapos suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga stakeholders, executive at legislative branches at City LGU kaugnay sa Market Rehabilitation Project. Matatandaang nagsimula ang panukalang rehabilitasyon ng palengke noong 2020 kung saan kasama sa pagpapatupad ng proyekto ang SMPH. Kabilang sa proyekto ang pagtatayo ng isang 7-story public market building at parking facility na may kapasidad para sa humigit kumulang 1,900 na sasakyan. Samantala, holiday blues, ramdam ngayong balik eskwela na ang mga estudyante. Sundan sa report. Back to
to reality na ang mga estudyante at guro matapos ang holiday break. Ang ilang estudyante sa Dagupan City National High School tila may hangover pa sa academic break dahil nabitin pa raw sa kanilang bakasyon. Parang first day po ulit. Parang first day. Yun po yung feeling nung pagpasok ko kanina, lalo na po may flag ceremony. At dahil back to school na, kanya-kanyang adjustment ang ilan sa kanilang daily routine. Siyempre, isa rin sa mga nag-a-adjust ngayon ang mga guro tulad ni Teacher Clever Tough na aminadong naninibago pa. Basically, talagang yung body clock nag-adjust naman. So talagang sa akin, nag-alarm ako, dala-dalawa yung cellphone ko, tapos talagang yung pag-alarm, yung 5 minutes ang interval talaga para magising. Ang ilan excited daw ngayong unang araw ng klase sa 2026. Okay naman po, masaya kasi nakabalik na po sa school. More nagkaroon ng blessings noong December. Syempre madami tayong natanggap na aginaldo. Kaninang umaga, ganado pang naglinis sa classroom ang mga estudyanteng ito bago magsimula ang kanilang klase. Complete attendance din ang karamihan sa mga klase ngayong araw sa DCNHS. Very energetic yung mga bata and back to school kaagad right away. Kung saan sila nag-left off from yung lesson last year ay tuloy-tuloy siya ngayon. Naghahanda na rin kasi ang mga guro at estudyante sa nalalapit na third quarter examination ngayong buwan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Para sa mga magulang at mag-aaral, kung may nakita po kayong post online sa mas pinahaba ang Christmas break, di yan totoo. Ayon sa Department of Education, may kumakalat na sa January 12 pa ang balik eskwela ng mag-aaral. Pinabulaanan niya ng DepEd dahil ngayong araw ang pagbabalik muli ng klase. Maliban na lang sa mga lugar na nagsuswinde dahil sa masamang panahon. Para matiyak na lehitimo ang anunsyo, dapat manggaling ito sa official social media accounts ng DepEd. Mga kapuso, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems kahit walang bagyo. Kasama pa rin dyan ang malamig na amihan, mainit na easterlies at shear line na magdudulot ng maulang panahon. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kasama na ang Cagayan, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Bukod sa mga pag-ulan at malamig na panahon, pwede ring maging maalon ang dagat dahil sa amihan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahalaga sa akin na maging daan ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Tayo ang magiging malakas na boses nila para sila'y mapakinggan. Yun ang tunay na paglilingkod. GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Dahil local news matters, dapat updated ka. GMA Regional TV will keep you updated with the latest news sa buong bansa tuwing hapon sa mga local regional newscasts and all the time, anytime online sa www.gmaregionaltv.com at iba pa naming social media pages. Pati na rin sa Regional TV News sa Balitang Hali. Hatid ng mas pinalakas na puwersa ng GMA Integrated News at ng inyong GMA Regional TV. Sakonya had daylight and he made the defense pay. They roared. Look at him go. The Red Lions got two quick ones. And they... Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pick-up bumaligtad matapos bumangga sa puno sa City of Ilagan, Isabela. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Calicdan Dizon. Bumaliktad sa gitna ng daan ang pick-up na ito matapos bumangga sa puno sa City of Ilagan, Isabela madaling araw kahapon. Dinala sa ospital ang sugat ng driver na hindi na pinangalanan para malapatan ng lunas. Wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Nagkalat din ang mga basag na salamin at ilang bote ng alak. Kaya inaalam ng pulisya kung posibleng nakainom ang driver ng pick-up. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Wala pang pahayag ang driver ng pick-up.
Nagdulot ng matinding traffic ang pagtagilid ng truck na ito sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Nagkalat sa kalsada ang karga nitong construction materials nitong Sabado. 4 na lane ng highway sa Barangay Badiwan ang apektado, kaya agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, passable na sa mga motorista ang Marcos Highway. Patuloy pang investigasyon ukol sa sanhi ng aksidente. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Act. 6.793 trillion pesos ang aprobadong national budget. Ayon sa Pangulo, education sector ang may pinakamalaking alokasyon sa national budget na may mahigit sa 1.34 trillion pesos. Pinakamalaki rin daw sa kasaysayan ng bansa ang inilaan para sa health sector na may mahigit sa 448 billion pesos. Halos 92.5 billion pesos naman ng mga item ang nabito ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Sa ilalim ito ng unprogrammed appropriations ayon sa Pangulo. Ito raw ang pinakamababang pondo para sa unprogrammed appropriations mula 2019. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi ito magagamit sa mali o aniye gawing backdoor para sa mga patagong paggastos ng gobyerno. May safeguards rin daw at gagamitin para sa public interest at sa pagkamit ng national development goals. Binigyan din ng Pangulo na hindi na papayagan ang mga politikong mapabilang sa pamamahagi ng financial assistance. Sabi ni Senate President Tito Soto, naniniwala siyang ito ang pinakamalinis na national budget sa kasaysayan. Puspusa na ang paghahanda ng mga deboto ng Poong Jesus na Nazareno sa Lawag City. Inaayos na ang damit ng replika ng poon. Binihisan ito ng bago at nilinis ang loob ng chapel. Marami na raw kasing deboto ang nagpupunta sa lugar na galing pa sa iba't ibang lugar. Magkakaroon din ng sariling bersyon ng pahalik at traslasyon sa araw ng kapistahan. Inaasahan na dadagsa ang mga deboto sa araw ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Mga papaswerte at dapat daw iwasan ngayong Year of the Fire Horse, alamin mula sa isang feng shui expert. Narito ang report. Year of the Fire Horse ngayon at kanya-kanyang tingin na tayo ng mga charm na magdadala ng swerte sa taong 2026. Worry no more dahil sagot tayo ng feng shui master na si Hans Kua. Kagaya ni Dog at ni Pig, kailangan ng Tiger's Eye Bracelet. Kagaya naman ni Rooster, kailangan ng Red Coral. Si Sheep at si Monkey, blue na lapis lazuli naman or aquamarine. Si horse naman, maganda magsuot din ng black onyx, black obsidian, ng cinnabar. Si Year of the Dragon at snake naman, maganda magsuot ng citrine. Si rabbit naman, maganda magsuot ng amethyst, ametrine, citrine, clear quartz. Si Year of the Ox at Tiger naman, maganda magsuot ng bracelet naman ng rose quartz. Magandang taon din daw ang 2026 para sa Year of the Tiger na may magandang love life, career at best year din daw ito para magka-baby. Maraming blessings at more success din ang naghihintay sa mga ipinanganak ng Year of the Dog. Recovery year naman para sa Year of the Snake at Pig. May kalaban din daw ngayon ang Year of the Horse. Year of the Rat, yung taon na to, kalaban mo po ang Year of the Horse, not your year. Do not be aggressive sa career, do not be aggressive sa negosyo. Love life, stressful din. Hindi rin daw dahil Year of the Horse ka ipinanganak ay uulanin ka ng swerte ngayong taon. Pero pag taon mo yun, hindi swerteng taon para sa'yo. Lalo na kay Horse na marami mga negative star na mo po sa house niya. Nandito doon si Tai Sui, yung year god ang bida. 2026 may year god siya. Yung year god na yun, umupo sa bahay mo. Nakaharap sa'yo. Araw-araw inaantay, tinitignan ang ginagawa mo. Dahil dyan, malaki ang pressure, ang stress, ang mga negative. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang tunay na kapalaran ay nakabatay pa rin sa mga desisyon at pagsisikap ng isang tao. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.